Okay, so hi, hello everybody. Hello everyone. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, we are going to discuss on how to download Windows 10 and Windows 11 ISO and save it to a flash drive. Okay? So kung bago ka pa lamang dito sa ating classroom tutorial, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe for support dito sa ating YouTube channel para mas gaganahan pa tayo mag-create ng more technology tutorial. Okay, so once again, hello mga ka-educators. So welcome back sa ating YouTube channel. So kaya nasabi ko, di ba, tuturuan ko kayo kung paano yung step by step na mag-download ng Windows 10 and the Windows 11 ISO file at kung paano ilalagay sa isang USB flash drive para magiging bootable USB installer. Kaya kung someday, kung plano ninyong mag-reinstall o mag-reformat ng Windows 10 sa inyong computer, so malaking tulong ang tutorial na ito. Okay, so kung ready na kayo, so let's get started. Okay, so kailangan ko muna mag-open ng ating Microsoft website. Dito, itatype lang natin yung Windows 11 download ISO. Okay, so click. Okay, so dito yung www.microsoft.com. Click natin yung download Windows 10 disk image. So meron tayong dalawang options. Pwede tayo mag-update and pero dahil sa gagawa tayo ng bootable disk, kailan natin muna mag-create Windows 10 installation media. Click natin yung download. Nandito sa upper right side, no, meron siyang media creation tools na gagamitin natin para ng bootable disk. So just click yes. Okay. So ngayon, ito yung Windows 10 setup, no? So getting a few things ready. Dito sinasabi guys, yung mga dapat nating kailangan. Okay, number 1, isang stable o isang computer or laptop na merong siyang stable internet connection. Okay, kailangan din natin ng USB flash drive. Recommended ko at least ng 8 GB or kung meron kang 16 GB or higher is much better. Okay, ngayon papasok tayo dito ngayon sa ating Microsoft Software License Term. So, click lang natin yung next. Then again, maghihintay pa rin tayo dyan. Depende sa speed ng ating computer. Okay. So, important reminder lang. So, mapo-format ang USB kapag ginawa natin siyang bootable. Kaya ang payo ko guys, dapat lahat ng mga importanteng files nyo, i-backup nyo na o i-copy nyo sa ibang drive. No? Para pag once na nakompleto natin yung installation guys, ay meron pa tayong may ibabalik na mga files na nilagay natin sa ibang drive. Okay, number 3, so kailangan natin ng Windows 10 ISO file at syempre, kailangan natin ng USB bootable creation tools gaya ng Rufus para mailagay na maayos yung ISO file sa flash drive. Okay, so what do you want to do? So kailangan mo na lang upgrade or mag-create ng installation. So dito click natin yung installation. You have to click next. Select language or architecture. So language, the English language, United States. And edition, Windows 10. Meron siyang home edition and meron siya tayong mga pro. Then yung architecture at least 64-bit. So sa mga previous topic natin, dinaskasan natin kung ano yung pagkakaiba ni 64-bit kaysa 32-bit. Okay, again, next. Choose which media to use. So, siyempre, no, kailangan natin ng flash drive. Pero kapag halimbawa, click natin yung ISO file, ang mangyari dyan, nagda-download tayo ng ISO na pwede natin ilagay sa ating mga desktop or mga laptop. Then, tsaka lang natin gagamitan ng Rufus software para i-transfer dun sa ating bootable disk. Pero ngayon, ang gagawin natin, direct yan na mapupunta yun sa flash drive. So, it needs to be at least 8 GB. Okay, next. So, automatic yan. Madidetect niya yung flash drive.
Click mo lang siya, then again, next. So, again, magda-download na siya ng up to 100%. Okay? So, gaya ng mga steps natin kanina, ay pumunta tayo doon sa Microsoft website. Okay? Yung tinatawag natin na official Microsoft website at hanapin lang natin yung Windows 10 download page. So, dito makita natin yung option para mag-download ng Windows 10 disk image ISO files. So, piliin natin yung Windows 10 ISO option at follow instruction doon sa kung ano yung nababasa natin sa ating website. Okay. So, after na makumpleto natin ng 100%, pwede na natin gamitin siya sa pag-reformat ng ating laptop or desktop computer. Pero, number one, ang gagawin mo lang, insert natin sa ating USB port sa ating laptop. Then, tsaka natin ngayon i-restart. So, habang nagre-restart, press natin yung pwedeng delete, pwedeng F2, pwedeng F1, no, depende yan sa motherboard para makapasok tayo doon sa tinatawag natin na BIOS. Doon sa BIOS setup, hanapin mo lang yung boot priority. So, meaning, dapat yung ating flash drive ay naka-first boot. So, bakit? Para kapag nag-restart ang ating system, yung una niyang babasahin, yung nasa loob, kung ano yung nakalagay doon na Windows dito sa ating flash drive. No? Para, yan yung una niyang babasahin para makapag-install tayo ng operating system. So, dalawang klase guys, yung ano yung pagkakaiba ni Bentoy kay Rufus. Si Rufus, isang Windows lang yung pwede niya ilalagay. Halimbawa, naglagay tayo ng Windows 10 and mag-a-add tayo ng Windows 11. Ang gagawin ng Rufus yan, i-reformat niya ulit. Kaya ni Bentoy, kapag naglagay tayo ng Windows 10 and mag-a-add tayo ng Windows 11 and ang sasabihin niya, would you like to add more? So, i-click mo lang yes. Makapag-create ulit ng panibagong window. So, ibig sabihin multiple windows kapag si Bentoy yung ating ginamit. Okay, so that's all guys, and thank you for watching. Please click like, share, and subscribe para sa ating YouTube channel. And thank you very much. See you on my next tutorial. So bye-bye.